Ay, huli ho sa video si Madam Lisa Marcos. Naku po, patay kang bata ka. Ano ba yung video na yan? Eto, ipapakita natin ha. Huling-huli si FL. Nako. So eto, tingnan natin yung video na tila pautot na naman ng Malacanang para sisihin ng mga kontraktor na ang talagang issue naman ay hindi yung kontraktor. Yung naglagay ng pera. Anak kayo ng mga... Hindi pa rin tapos ng kumpanya ng pamilya Diskaya ang proyekto sa Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Maynila. Ikinadismaya yan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Ngayong araw dapat matatapos ang reconstruction nitong Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Manila. Ito sana ang magiging tanggapan ng Film Development Council of the Philippines. Pero sumapit na ang deadline, hindi pa rin tapos ang construction. Inabutan namin si First Lady Liza Araneta Marcos na umiikot sa gusali pero hindi na ito nagpaunlak ng panayam. Grabe no, talaga ano to, may patawag ng media? May patawag ng media, may video para talaga malaman na oy, si First Lady tinitingnan yung mga hindi nagawa dyan sa kanyang construction ng Diskaya. Para talaga sisihin ng mga kontraktor at sabihin ng mga kurapya, mga yan. Di ba? Anong pautot yan? Nadiskubre na walang alulod ang gusali. Ang sinima, ginagawa pa rin hanggang ngayon. Ang elevator, hindi pulido ang finishing. Ang ibang silid, cement finish sa halip na naka-tiles. Ang contractor nito, ang Great Pacific Builders and General Contractor Inc. na pag-aari na naman ng mga Diskaya. Higit 107 million pesos ang halaga ng kontrata. Dapat lang nilang ayusin. At tignan natin kung ano pa ang magagawa nila. Kasi kung... Abay, may bago na tayong presidente. Anak ka ng wewe. Alam mo, hindi mapigilan ng bunganga nito, no? Hindi, totoo lang. Hindi talaga mapigilan ng bunganga nito. Meron na siyang press briefing, tapos pupunta pa siya talaga. Diyan sa mga ganyan, yung asal presidente. Tapos, may vlog pa yan. Oh! Para talaga halatang halata eh. Naku, yung si Claire, alam mo kung ako sa'yo, sagutin nyo na lang yung kabaro ninyo. Mamaya pag-uusapan natin kasi binanata sila ng mga yung kabaro niya. Nagwawarla na ngayon! Oh, di ba? Sinong kabaro? Unya-unya, kikwento ko sa inyo. Unya-unya. Wala silang magagawa at lalo itong magiging, hindi magiging maganda ang resulta, might as well, humarap na lang sila sa kaso. Dismayado si First Lady, lalo't tulong raw sana ito sa film industry. Una, sabi niya, pakiramdam niya is, tayo pa ba? Na nasa gobyerno, magbibigay lang sana ng isang regalo sa film industry. Siya pang naloko. Hindi ba? So, mas masakit yun. Pero hindi pa po natin nakausap ang Pangulo patungkol dito. Pero definitely, pag nalaman din niya to, magagalit po yun. Naks naman, para talagang concern ng Malacanang, ano? O, saan magaling ang budget? Sino ba naglagay ng budget dyan? Gago! Laglagan na, kawawa. Alam mo ako, naaawa na ako sa mga kontraktor Hindi, ito walang biro. Bakit? Kasi pambira, ginamit sila eh. Ginamit sila nitong mga congressman. Mantakin mo, nilagyan sila ng budget. Ito hati-hati tayo dito. Itong DPWH, ginamit din. Pagka nai-release na yung alam nyo na yung lagayan sa amin. Yung sa amin dyan, nilagyan kayo. Nagkabukingan, anak ng tutsang kalabaw. Hindi kasi, eto ilagay nyo yung sarili nyo doon sa kontraktor. Ilagay nyo yung sarili ninyo. Halimbawa, 100 million. Halimbawa lang, 100 million ng project. Hiningi sa'yo yung 40% ng kung sino mang congressman na naglagay dyan. Alam nyo naman na kung sino yan. Tapos hiningi pa sa inyo yung 40% ng ilang opisyal ng DPWH. Ang natira na lang, ilan? 20. Siyempre, pagagawa mo yun, sa'yo rin yung 10 doon.
Diba? Halimbawa, so 10 na lang matitira, 10% na lang matitira doon sa talagang ilalagak na mga material, mga panggawa. Makakagawa ka ba nun? Tapos nung nagkalaglagan, ikaw ngayon na nilaglag at sinabing, yari ka ngayon, ikaw sisisihin namin. Tangina ninyo, pagkatapos ninyo kinuha yung more than half of the budget, biglang kami ilalaglag nyo. Kaya kung meron tayong mga kontraktor dito na nakikinig kayo sa akin, tandaan ninyo, kayo forever na kontraktor. Huwag niyong hayaan na masira ang inyong pangalan. Ilaglag ninyo kung sino yung mga kadil ninyong congressman, ilaglag ninyo kung sino yung kadil ninyong DPWH dahil sila, binoboto lang ng taong bayan yung mga congressman. Yung DPWH, malalaglag din niya, huwag kayo mag-alala. Pero yung mga congressman na kumukuha sa inyo, ilaglag ninyo nang hindi na maiboto uli. Diba? Kayo ang kawawa. Kayo na nga lang pinakakonti na kukuha. Kayo pa kawawa. Anak kayo ng wewe, Diba? Ang inspeksyong ito, patunay na hindi lang flood control projects ang may sabit, kundi kahit ang ibang infrastructure project ng DPWH. Hahabulin daw ng gobyerno ang mga diskaya para ipaayos ito. Iimbestigahan din ang nangyari at posibleng kasuhan ng civil liability at estafa ang kontraktor. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, nagegets nyo na? Huli sa video. Ano yun, huli sa video? Yung pautot nila. Huling-huli. Halatang-halata naman tayo dyan. Kunwari, iiwas pa. Ayoko ng video. Pero binitbit si Yusik Castro. Anak ng weteng. Alam mo, pag si Yusik Castro na andyan, obvious na merong ginagawang, alam mo na, pautot itong gobyerno na ito. Yan ang katotohanan, ladies and gentlemen. Pag naandyan, kasi anong papel niyan, di ba? Ang papel niyan, tablahin ng mga Duterte. Ang papel niyan talagang, pag may issue, idadivert doon sa ibang issue pa sa pamamagitan ng Duterte. Alam natin na sa madaling salita, ang trabaho niyan propagandist ng Malacanang. So, I mean, bakit nandun siya? Kung talagang kung talagang gusto lang ma-check kung ano ba nangyari doon sa project, bakit kailangan may media? Bakit kailangan nandun ng itong si Yusek Claire? Huling-huli yung video nyo. Huling-huli yung video ninyo. Halatang-halata. Tanga na lang ang hindi makaunawa dyan. Diba? Alam mo, sabi ko nga sa inyo, meron lang akong ipapakita sa inyong maikli. Paalala ito nung sinabi ni VP Sara Duterte noon. Bakit? Napakaganda. Balikan natin itong part na ito kasi meron siya mga nireveal dito na mukhang hindi natakel. Tapos tinawag pang fake news ito. Pero ngayon, ano nangyari? Nga kayo, di ba? Pakingge. Panoorin pala. Hindi ako Bratinella. Congressman Zaldico at ni Congressman Martin. Ulitin natin. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Ayun. Yan ang katotohanan. Agoy. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Okay lang. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa DepEd. Department of Education. Tingnan nyo taong to prove yung kanyang sinasabing ang may hawak lang ay si Romualdez at si Zaldico, ito yung halimbawa niya at ito yung ebidensya niya. Secretary siya ng DepEd. So, hindi ito kwento-kwento, hindi ito chismis, ito'y na-experience niya mismo. Okay? Panoorin natin. 2023. Merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako
Kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Humihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho. Gets nyo? Merong nilagak na budget sa DepEd para sa construction ng kung ano man dyan, mga siguro eskwelahan. Ano ginawa? Hinihingi. Sino humingi? According to BP Sara Duterte ito, ha? Sino humingi? Sige nga, sino humingi? Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? Nako! So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi, ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. Mantakin mo, putang inang yan. Hindi ito itong sabi ko nga, itong mga taong korap na ito, talagang sagad sa buto. Alam nyo, ladies and gentlemen, sabi nga ni Rizal, ang pag-asa ng bayan ay ang mga kabataan. Hindi ako naniniwala doon. Ang pag-asa ng bayan ay mga kabataang matitino at nakapag-aral. Walang biro. Kahapon, may putang ina ako na, biglang sinabunan yung aking sinasakyan. Sinita ko, nagalit pa, kabataan to. Para bang, sandali, sasakyan ko ito wag mo sabunan. Lalo lang lalabo yan, kita mong umuulan Hindi ko alam kung anong klaseng pagsasabon yung galing yan kasi minsan nagmamarke Kaya mas ayaw mong masabunan, di ba, yung ganon? Nagalit pa. Nagmumura. Sabi ko, grabe itong mga kabataan na ito. Kung sabi ko, isang itlog ka lang, sabi kong ganon, kung sakasakali. Kaya lang sabi ko, hindi na. Intindihin mo na lang kasi may mga sitwasyon talaga na hindi napalaki ng tama na magulang. At sabi ko nga, hindi lang ito mga unang pagkakataon. Napakarami yung makikita mo mga kabataan gumagawa na ng krimen. Bakit to? Una-una, wala na kasi sila wala sila sa school Ang dami yung mga kababayan natin ngayon na wala sa school. Walang paaralan, walang pambayad. Bakit? Kasi limitado ang public Public school limitado. Bakit kanyo? Kasi nga putang inan to mga congressman na ito. Kita ninyo, hinihingi pa. Kinukuha yung budget na para sana sa edukasyon. Kinukuha. Sino kumuha? According to BP Sara Duterte, this is not according to me. According to BP Sara Duterte, which is siya mismo yung sekretary at siya mismo ang hiningan. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5. Yan, chap-chapin. Ladies and gentlemen, pag pinakinggan nyo ngayon si Ungab, sasabihin niya yung chap-chap. Sino yan chap-chap gang? Dito, malinaw, may humingi. Sino yung humingi? Ewan ko kung sino. Pero obvious ba? Dalawa lang yung binanggit niya dyan. Para kanino? Kay Romualdez. Sino yung dalawang binanggit niya? Si Zaldico at si Romualdez. Sino humingi? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero sino binanggit ni BP Sara Duterte dito? Si Zaldico at si Romualdez. Kung sila lang daw ang nagpapatakbo ng budget at may humingi sa kanya para ibigay kay Romualdez, sino na yun? Kayong bahala magsabi. Ako, hindi ko alam. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023,
naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction. Grabe, no? Kukunin yung 5 billion, hindi siya pumayag. Alam mo kung gaano kagara pala mga tarantadong ito? Ayaw mong pumayag. So dadagdagan na lang namin ng 10 billion pa. Para sa amin na yun. 10 billion? What the... Ewan ko na lang kung hindi kayo magalit dito, ladies and gentlemen. Nagtatrabaho kayo para may maibulsa itong mga ukininam na to. $10 billion? Alam mo ba kung gaano kadami? Billion, no? Hindi yung million. Yung million nga lang, hindi na natin mahawakan. 10 billion pa kaya? Ewan ko na lang sa inyo kung bakit nakakatulog pa kayo ng maayos. Ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Sino may control? Yun ni Congressman Zaldico Oh. at Congressman Martin Romualdez. Agoy! Oh, ayan na, ayan na. Ang linaw. Yan ang pinakamalinaw sa malinaw.